Hi everyone, good morning. This is Mr. Noy. Once again, welcome to my YouTube channel. For today's video, kasi na-miss kong mag-vlog, I'm going to repot my Caladium, yung expensive ko na Caladium, at napaka-giant na niya. And I have observed na some of the leaves are really falling at kinakain siya ng fungus. Kaya nag-decide talaga akong iripat siya ngayon. At perfect din yung weather kasi ang ganda ng weather condition. At lumalago na yung mga halaman. Nakikita nyo sa likuran ko. Napakaganda na ng aming mga Ficus elastica. So doon natin kukunin yung plant na iripat ko ngayon. The name of this plant is Caladium lindinii. Now let's start the repotting session. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, guys. And tap the bell icon para ma-update kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko. It's all about plants only here in Gel Vlog. Dito na tayo sa area. Ito yung plant na sabi ko sa inyo guys na sobrang mahal. Nung na-acquire namin ito sa pandemic pa, mabuti na lang may roon kaming kaibigan na nag-offer ng ganito. So ito yung pinaka-giant I think na Caladium na nakikita ko pa so far at maganda talaga yung kanyang stalk. Yung ito niya napakataas. Tapos dito, daming mga leaves yung nakat ko talaga dito kasi guys sobra yung fungus talaga nag-attack. What I did para ma-stop yung pag-atake ng fungus dito sa lower part talaga ay nag-mix lang ako ng water at sinamahan ko ng powder yung panlaba. Any powder basta may water. Isang scoop tapos 2 glass ng water and you mix it well at idilig mo. Ilagay mo dyan sa puno niya para mag-stop yung kanyang pag-attack. Nag-stop naman. Ito naman, bumaba na siya. Mamatay na to kasi kailangan na talaga i-repot. Magmi-mix muna kami ng rice hull. Meron kaming coco peat dito ginamit. So yan yung soil. Ito naman yung bakas pa talaga yan. Yan yung sabi ko sa inyo na fungus guys. Umaakyat na pataas. At para ma-save natin yung plant, i-repot na lang natin. Kasi unti-unting nahuhulog yung mga dahon na isa. Tig-isa pa Yun parang bagong yun na dahon. Tapos sira na. 5 dahon na lang yung naiwan. Gawin natin 2 pots lang para 2 pots. Sakali kung mag-survive sila, so meron pa tayo. Kasi nag-iisa lang to sa garden namin. Pero matagal na rin to, mga 3 years na ito dito sa garden. So matagal na sana itong iripat. Yun nga, nanghihinayang kay gusto namin dapat mapuno yung pot ng kanyang mga pops. Kasi may nakita kami doon sa Kumval. Nag-travel kami. Ang dami nilang lindinii na Caladium. Sa isang pot guys, punong-puno talaga. So yun sana yung gayahin namin. But we cannot predict talaga the time and the weather. Nag-change, na-affect yung mga plants. Isa na yung Caladium. Do characteristic nila, one of the characteristics na yung mga Caladium nagdo-dormant, pero as long as may bulb sila, nabubuhay naman. Pero itong ganitong Caladium kasi, masasayangan ka kasi mahal. Napaka-rare pa niya at ganun lang mawawala. So hoping ma-save pa ito. Advice sa mga Caladium guys, yung personal encounter namin ngayon na yung lupa dapat pala guys hindi tigas yung lupa na gagamitin nyo. Mas maganda pala yung loam soil. Kasi ito nung na-acquire namin, hindi na namin ito na-repot. Ginamit lang namin yung original soil na galing sa may-ari. Kaya ngayon lang namin na-discover, kaya pala nagka-fungus siya kasi pure soil yung ginamit at hindi pa loam soil. Yung top guys, mapansin nyo na maganda yung lupa niya, parang basa.
Aside na diniligan siya ngayon, dinagdagan ko lang talaga yung top ng pot niya ng lupa namin dito. At pangalawang tip, bakit siya nagka-fungus? Kasi lahat lupa yung ginamit. Wala nang other mixing ingredients para sa mga pagpapat ng plants. Dapat merong rice na gagamitin, merong mga compost soil at yung coco peat para mabalance yung kanyang soil na gagamitin natin sa plant na ito. Kasi sensitive yung caladium. Kakaiba nito sa mga caladiums na collection natin. Ito lang yung caladium na pansin ko talaga na yung roots para siyang ficus elastica. Matigas yung roots niya at yung kanyang stalk talaga guys, kakaiba rin. Hard din siya. So gawin nating dalawa. So sa pag-repot, ingatan lang natin yung kanyang mga stalks na hindi masugatan. Iwan ko kung may bulb ito. Sino yan ang kasama? Okay, meron siyang bulb. Para siyang gabi. Kaso maliit lang yung kanyang bulb. So more on roots. Kaya pala hindi siya mabilis paramihin. Ayan, yung isa naming suloy niya ay 3 lang dahon. Pero wag kayong mag-alala, caladium na mga variety. Mabilis talaga dormant yung mga leaves nila, pero mabilis din sila magbibigay ng new leaf. Kaya ganyan yung kanilang quality and characteristic as plant. Expect lang na may mga dahon talaga na mag-giveaway. Yan, tapos na isang pot. At yung isa naman, 4 yung dahon na meron, naka-attach. Pero yung isa, parang ito. Di lang namin tanggalin kasi kung sakaling may masira na dahon, siya na yun. So, maiwan yung 3. Tapos susobrahan ito ng dilig. Kaya ina-attack. It's been 3 years kasi. Ngayon lang siya nagkasakit. It's just like human being. Sometimes we experience information. Death. Or leading to death. And we cannot deny that. It's part of existence. Everybody will return to the origin where the life begins. Ayan. We are done doing the repotting. Ilalagay lang natin dyan sa area na yan kasi masyadong hindi dyan masikatan ng araw. 2. Dagdagan pa siguro yung isa ng lupa, no? Yan. Kapag bagong mga repot na mga halaman, kapag ganito yung variety, kailangan nating i-assist yung plant for the recovery para hindi sila matumba at hindi sila masisira din. Kasi kapag hindi natin i-assist yan, alam nyo naman, kahit tao kailangan ng assistance din.
ito rin lagyan natin ng rod. At talian lang natin yung puno para yung mga stalks niya hindi man lupaypay, hindi manghihina. Dagdagan natin ng soil kasi kulang para mag-hold sa baba ng maayos sa lindiniay. Ito rin, dagdagan din natin ito ng soil. Magaan naman yung pagbuhat ng pot kasi may rice hull and kokopit na kasama yung lupa. Isa din yon na technique para di ka mabigatan sakaling mag-rearrange ka ng halaman mo. At diligan natin yung halaman bago tayo mag-end ng video na ito para makarecover siya at maramdaman niya na hindi siya masyado na stress today.